will always find its way. Mabuhay ang Amahan! Praise the Father! Compound, kung makikita ninyo sa ating mga TV screen, unti-unti nang lumalabas ang mga kapulisan dyan sa nasabing compound at hindi natin sa kanilang paglabas at patuloy pa rin na nananalangin at rumupuri ang mga KOJC members dyan sa plaza ng nasabing compound. So, kanina nakita rin natin, makasabay nito yung isinasagawa din kilos protesta naman sa Liwasong Bonifacio na ganun din, no? Sinabayan tayo sa ating pananalangin, sa ating pagkakailangan na ano yung nangyayari ngayon na paglabag sa batas, pangdadahas ng mga kapulisan, nananatili pong ganito ang kakalma, no? Or ganito kababait po ang mga missionary of the Kingdom of Jesus Christ na hindi po bumaban. Ayan, no? Nakita po natin ngayon. Yes, at mga kababayan, no, witness po tayo. Grabe po talaga yung milagro na makapangyarihan ang mga palagi po namin sinasabi dito na prayer is the most powerful weapon ng mga kababayan. And kayo na kanina mga partners, no, yung tension din po dito sa amin sa studio ay napakataas po din mga kababayan kasi speechless po talaga sa mga nangyayari ngayon dyan sa loob ng KOJC compound. Oo, kanina partner Carla and Almar, lalo na yung unang pasok nung live feed natin dyan, hindi natin mapigilan talagang maiyak din, sabayan ang ating mga kapatid sa compound habang sila'y nananalangin at nagbibigay ng papuri sa ating dakilang Ama. Sa ngayon, ito sa loob po ng katedral, ayan, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng pasasalamat sa ating dakilang Ama. Dahil sa wakas, hindi namin po ating panalangin at yun ang tuluyan. Pag-iisan po ng mga kapulisan sa ating. Ito po mga partner sa loob po yan ng katedral kung saan ipinagpatuloy ng mga KOJC members ang kanilang pagpuri dahil na-access na po nila mga partner ang katedral saan ilang araw din na pinamahayan ng kanilang mga pulis at ginawa nilang dyan nila nilalagay ang mga equipment ng mga access partner at ang katedral sana ang gagamitin nila na venue sa kanilang anniversary pero hindi nila ito na-access dahil na sa ginagawa ng mga kapulisan dahil sa KOJC compound. Pero ngayon mga kapartner, nakikita natin yung tuwa, saya ng ating mga kababayan, mga KOJC members na dyan na-access na nila ngayon ang kanilang katedral. Napaka-emotional talaga itong araw na to kasi alam naman natin since na malaki talaga dyan ang kapulisan sa loob ng KOJC hindi na natin nararamdaman yung karapatan natin dyan sa loob
kasi sila na nag-take over eh. Pero ngayon, hearing sa lahat ng mga kapatid natin dyan umaawit, nagpupuli sa makapangyarihang Ama, malaking pasasalamat talaga natin sa dakilang Ama for all of these blessings, sa lahat ng mga challenges na hinaharap natin. Alam naman talaga natin from the very beginning na hindi tayo pababayaan ng makapangyarihang Ama. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kapartner, makakasama natin sa gabing ito, nasa linya pa rin ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Lorraine Badoy at si Sir Ibi Hugalbot mga kapartner. Nandito, makakasama natin via Zoom din. Sir, magandang gabi at Dr. Lorraine, magandang gabi po. Hi, magandang gabi. Hi, good evening. Magandang gabi. Yes. Good evening, Almar, Ina, Elmer. So, may tatanong ako kasi may breaking news daw na in-announce na na-capture si Pastor. Can we confirm that? Dr. Rain, we cannot confirm yet, no? Kaya hinihintay pa rin po namin tugon ng aming lawyer, so hindi pa po namin yan masasagot. Okay. Alright. So nothing official at this point. So I was wondering if it is true. So what we're going to expect is for the PNP to get out of KOJC. Correct. And definitely, Dr. Rin, regardless no, kung sumurrender man o nahuli nila, tuloy naman po ang ating laban dito. Kasi, again, no, lalo na yung sinisigaw po dun sa Liwasang Bonifacio, ay sisingilin po natin si Bongbong Marcos Jr. dahil ginamit niya ang buong PNP para po labagin ang lahat po ng karapatan ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi once again, hindi lamang po ito about kay Pastor, ito po ay about sa pagiging abusado ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. Yes, of course, no. Hindi sinunod ang due process at saka yung rule of law. So, ano yung nakikita natin ngayon? Pinapasok na yung mga members ng KOJC sa Cathedral. Sir Ibi. Well, I agree, no? And at the outset, sinabi ko na nga, no? This is already tantamount to hostage taking, no? Ilang beses ko na sinabi sa mga interview ko dito sa SMNI na ang gagawin ni na Torre, yung yung exit plan nga nila is to take hostage all the members of KOJC, hoping, no, or forcing Pastor Kibuloy to come out and voluntarily surrender, kahit na nga hindi pa exhausted yung lahat ng mga legal remedies na tinatrabaho ng kanyang legal counsel, no? At kung totoo man itong nangyayari na nag-surrender nga si Pastor Kibuloy at ang sabi-sabi ay doon sa ISAF na, it means to say na wala talaga dyan si Pastor Kibuloy sa KOJC compound at failure talaga si Torre at ginawa lang talaga siyang instrumento, no, a blunt instrument of force para mapuwersa nga na lumantad si Pastor Kibuloy. Oo, at Sir Ibi, no, abangan lang talaga natin confirmation, pero ang gusto rin nating puntuhan dito, wala nang karapatan. Simula pa naman, no, itong PNP na okupahan o kubkubin itong religious compound. At salamat naman dahil unti-unti na silang umaalis dyan. Kasi yung hinala din natin, no, Sir Ibi and Doc Lorraine, ang plan nila, dahil alam niyo hindi naman bastang susurrender si Pastor, lalo na't may banta po ang kanyang buhay, kanila pong kubkubin, no, yung kukunin itong mga tahanan po namin. So, wala na silang dahilan kung anong heartbeat pa yan. Baka kasi, Sir Ibi, Doc Lorraine, alam mo naman, pag mga galawang hindi naman matino na to, itong galawang mga magnanakaw, galawang bangag, baka magbutas-butas na naman sila, maghukay-hukay na naman yun sila sa aming compound. At saka tuloy pa rin naman yung mga kaso, Yes. no? In recognition of the rule of law. Yeah. Baliktad na tayo mga mamamayan ang pinapaalala sa kanila at tayo ang magpapaisa sa buhay natin. Information galing sa loob ng kadilipan na papasok talaga sila ng alauna at ang kanilang plano nga ay mandahas at kung maglalaban ay huli. In fact, they assigned 500 policemen as arresting officer kanina, no? Kaya ang usapan talaga kanina 7 o'clock ang mangyari, walang Philippines. para wala ng dahilan
Kasi ang objective talaga ni Torre kanina ay palamasin ang lahat, no, ng non-police personnel sa loob ng compound and for them to take over the entire property, Ina. And you know what? I also think, no, that if indeed the si Pastor ay nag-surrender, no, whatever it is, no, it's not over. And what I want to point out, apart from yung fact na ginahasa yung saligang batas at yung mga karapatan nating lahat dito, ang showcase niya ay yung incompetence ng Marcos administration. Kailangan mo ng 5,000 para mangyari yan. Mga 5,000 pulis na nagkakakabot lang ng mga tiyan nila dito at nagkakalat lang dito sa KOJC. Parang nakita mo yung paglabo, di ba? Anong klase pag-iisip, di ba? So that gross incompetence, and again, no, he's so not fit to lead. He's not an executive at all. And basically, That's what ang sabi ng mga kausap namin mga graduate ng PNP, nahiyan nga sila